Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag mga Cebuano. Sa mga taga Davao naman, madayong nga buntag sa kaninyong tanan. Kahit iba't iba ang paraan natin sa pagbabatian sa kahalagahan ng lagay ng panahon, tayong lahat po ay nagkakaintindihan. Kaya naman gawin ang bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ng pagtutok sa Panahon TV na simula po Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, kasama nyo ngayong Miyerkules, May 29, 2013. Ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Sa puntong ito po, para ihatid na sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast na inilabas ng Pag-asa, makakasama natin si Mr. Ricky Fabregas na weather forecaster dito po sa Pag-asa. Good morning, Mr. Fabregas. Magandang umaga, Amor, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Mr. Fabregas, kahapon po ay naging dominante pa rin ang pag-iral nitong ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Samantalang, ang ating mga kababayan naman dyan sa Luzon, o kabilang na po tayo dito, no, na hindi naman gaano naapektuhan nitong diffuse tail na cold front, ay nakaranas naman po ng improvement sa ating panahon dahil po sa bagyang paggalaw naman itong diffuse tail end na ito. So ngayong araw na ito po ba, ano bang inaasahan natin? Magpapatuloy po ba ang ganitong senaryo? Sa araw na ito ay iiral pa rin yung Intertropical Convergence Zone. Makikita natin dito sa ating latest satellite picture na yung kaulapan ng Intertropical Convergence Zone ay nakakaapekto dito sa may Mindanao. Sama na natin ang Eastern Visayas at ang buong Palawan. Kaya magiging maulap ang Mindanao, Eastern Visayas at ang Palawan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Ang natitirang bahagi naman ng ating bansa, ang Luzon at ang natitirang bahagi ng Kabisayaan ay magiging bahagyang maulap lamang na may pulupulong mga pagulan at pagkulog-pagkidlat, lalo na po sa bandang hapon o gabi. Okay, so ayan po mga kababayan, narinig naman po natin na umabot na po ang epekto ng ITCZ dyan po hanggang sa Eastern Visayas at maging sa Palawan. So ayan po, no, antabayanan po natin ang mga weather updates. So ito naman po, Mr. Fabregas, ayon po sa inyong weekly weather outlook na inilabas itong Lunes, meron po tayong inaasahan na low pressure area at ang track nga po nito ay makakaapekto dito sa ating Philippine Area of Responsibility. So sa mga oras na ito po ba, ano na ba ang progress dito? May development na po ba? Namomonitor na po ba natin itong low pressure area na ito? Sa ngayon, meron tayong namamataan ng mga kaulapan dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya kami dito sa Pag-asa ay patuloy naming minomonitor sa ang pagpasok nitong mga kaulapan nito dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Okay, patuloy rin po naming babantayan ng mga updates tungkol dito, no? At eto naman po, Mr. Fabregas, nabanggit din po kasi ng Pag-asa na tuwing papalapit na po tayo dito sa rainy season, ito po nga mga kabayan natin, particularly po sa kanlurang bahagi ng ating bansa, ang madalas na makakaranas ng epekto ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. So ano po ba ang dahilan? Bakit po dito sa western section ng Pilipinas unang mararanasan yung epekto ng tag-ulan? Sa pagpasok ng tag-ulan na nadadalas yung mga pagulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, iyon ay dahil sa pag-iral ng hanging habagat. Kaya nagiging madalas na maulap itong kanlurang bahagi ng Luzon, kasama na rin ang kanlurang Kabisayaan, dahil sa pag-iral ng habagat, nandun ang malakas na mga pagulan na naitatala. Okay, so ayan po mga kabayan, unang-una po makakaramdam ng epekto nitong hanging habagat ay yung kanlurang bahagi ng ating bansa. So yan po yung magdadala ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At Mr. Fabregas, meron po pala tayong tinatawag na iba't ibang klase ng ito nga po yung tinatawag natin na climate types. Pwede po ba nating ipaliwanag ito sa ating mga manonood? Opo, meron po tayong apat na uri ng climate, ano? Ang una po ay yung type 1 climate. Ito po makikita po natin sa larawan ay yung kulay blue. Ito po ay kinokonsidera natin sa pagpasok po o pagdeklara ng onset ng rainy season. Ang mga lugar po na kabilang dito sa type 1 climate, ito pong lugar dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sama po natin yung kanlurang bahagi po ng Panay at ang Palawan area. Yung maximum na mga pagulan ay nangyayari po during the month ng
June hanggang month po ng Setyembre, kung saan nandun po umiiral yung hanging habagat at saka yung pagdaan po ng bagyo. Ang minimum na mga pagulan naman po ay nangyayari during sa pag-iral po ng amihan. Ito po ay nangyayari sa panahon po ng Nobyembre hanggang buwan po ng Abril. Samantala po, ang susunod po ay yung type 2 climate naman po. Ito po ay, kung makikita natin dito sa larawan, ito po ay nandito sa may eastern section po ng ating bansa. Ito po yung sa Eastern Luzon, kasama po yung Bicol Region, ang Samar at saka yung area po ng ang Surigao. Ito po ay nangyayari during the month po ng December hanggang February, kung saan panahon po naman ng amihan ang umiiral. Ang susunod po ay yung type 3 climate. Kung makikita po natin yung kulay pula, ang mga lugar po na kabilang dyan ay itong pong nasa may gitnang bahagi po ng Pilipinas, no? Meron po siyang wala po siyang dry season. Kumbaga relatively dry po during the month ng November at April. Ang susunod naman po ay yung type 4 climate. Kung makapapansin po natin yung kulay dilaw, halos buong lugar po ng Mindanao, dito sa Central Visayas at saka sa portion po ng Southern Luzon ay nakakaranas po, kabilang po dun sa type 4 climate, at ang distribution po ng rainfall ay equally distributed po throughout the year. Okay, so ayan po, bagong kaalaman na naman ito para sa ating lahat. Kaya tandaan po natin kung saan po tayo kabilang dito sa mga climate types na ito. Ayan po, maraming salamat po Mr. Ricky Fabregas sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din, Amor, at para po sa panghuli, nadadalas po yung mga pagulan sa araw nito dahil sa papalapit na pagpasok ng tagulan, kaya po kung tayo lalabas, wag po natin kalimutan na magdala ng payong para po yung pananggalang sa ulan. Ayan po at natunghayan nga natin si weather forecaster Ricky Fabregas at ibinahagi po sa atin ang bagong kaalaman at syempre po ang impormasyon na rin tungkol sa asahan natin ngayong araw. Ngayon naman dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:26 a.m. at tulubog naman ito 6:21 p.m. Ang moonrise po natin ay 9:33 p.m., moonset 9:25 a.m., illumination po ay 88%. Para naman sa ating high tide along Manila Bay, ito po ay courtesy of Namria. Yan po ay 12:32 p.m., yan po ay 1.29 meters, at ang low tide naman po ay 9:02 p.m., yan naman po ay negative 0.14 meters. Ang oras po natin ay 5:07 a.m., magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.